isa sa National Women's Month. Pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, makasaysayang hakbang ng International Criminal Court. Pinaigting na kampanya para sa halalan 2025, pinaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato at botante sa mga regulasyon. Nexperia workers nagtagumpay sa laban para sa karapatan at makatarungang sahod. Iyan at iba pang mga balita dito lang sa The Pillar Post. Magandang gabi, UEP. Ako si Carlos Bobon. At ako naman si John Rufert Doroga mula sa The Pillar. Maghahatid ng mga kritikal na balita mula sa loob at labas ng ating universidad. Silipin at alamin ang mga kaganapan, tagumpay at mahalagang balita sa buwan ng Marso. Ito ang The Pillar Post. Ipinagdiwang ng University of Eastern Philippines ang National Women's Month sa pamamagitan ng isang Gender and Development Orientation para sa mga Civil Welfare Training Service students noong 8 ng Marso sa UEP Volleyball Court. Sa temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas, binigyang diin ng programa ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababaihan. Nagbahagi ng kanyang karanasan si Miss Marian Josel C. Valladores, Miss QAA 2022 at Women's Rights Advocate, at hinikayat ang mga estudyante na maging matatag at suportahan ang isa't isa. Sa hapon naman tinalakay ni Dr. Perlene Zelaine T. Licas mula sa College of Nursing and Allied Health Sciences ang mga panganib ng maagang pagbubuntis sa kababaihan. Natapos ang programa sa isang solidarity dance performance at pagbibigay ng sertipiko ng pagpapahalaga sa mga tagapagsalita. Samantala, ginanap ang ikalawang sesyon noong March 15 kung saan tinalakay ni Professor Riva A. Gatongay ang cyber literacy awareness at ni Police Captain Nuncia A. Formaran ang online sexual exploitation of children. naging makulay ang pagdiriwang ng Pride Week ng LGBTQIA+ community dito sa University of Eastern Philippines, kung saan itinampok ang iba't ibang aktibidad para sa mas makabuluhang selebrasyon. Para ibigay ang buong ulat, nakatutok si Carlo Malabon. Sa makulay at makabuluhang pagdiriwang ng Pride Week sa University of Eastern Philippines, matagumpay na naisagawa ang mapagpalayang pag-ibig, selebrasyon ng husay ng lahat ng kulay. Tampok sa programang iba't ibang pagtatanghal, mensahe ng suporta at masayang selebrasyon ng LGBTQIA+ community. Sa pagsisimula ng selebrasyon noong 13 ng Marso, lumahok ang mga estudyante sa standing parade na tinaguriang back-to-back baklaban. Bit-bit ang makukulay na bandera at mensahe ng pagkakapantay-pantay, nagtipon ang mga kalahok upang ipakita ang kanilang suporta sa lahat ng kasariana at pagkakakilanlan. Bilang bahagi ng nasabing event, inilunsad ng University Student Council ang Talkbox Usaping Pride upang talakayin ang mga isyu ng LGBTQIA+. Tinalakay dito ang diskriminasyon, gender equality at ang kalagahan ng suporta mula sa pamilya. Sa huli, nananatiling matibay ang panawagan para sa mas inklusibong lipunan. Bukod sa makabuluhang talakayan, tampok din sa pagdiriwang ng Pride Week ang Lagab Love, Love for All concert na ginanap sa University Grandstand. Ipinamalas dito ang iba't ibang pagtatanghal mula sa live band performances hanggang sa mga teatrong nagsasalamin ng mga hamong kinakaharap ng komunidad. Higit pa sa aliw, layunin ng programa na iparating ang mensahe ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap sa lahat anuman ang kasarian. The very core essence of Pride is to celebrate the diversity we have in the campus. So we choose the theme Mapagpalayang Pag-ibig because the very essence of Pride is protests. Kaya we choose the theme Mapagpalayang Pag-ibig. Kasi we believe that love should be freeing, so does pride. So yan yung very essence ng Pride. Kaya we choose that. We all know that March is the Women's Month celebration at Pride. So basically, June is the month for Pride. Pero, we choose to celebrate Pride ng mas earlier because we all know sa pag-June, wala na good estudyante. March is also the International Day, Transgender Day of Visibility. Bilang bahagi ng nasabing event, inilunsad ng University Student Council ang Talkbox Usaping Pride upang talakayin ang mga isyu ng LGBTQIA+. Tinalakay dito ang diskriminasyon,
gender equality at ang kalagahan ng suporta mula sa pamilya. Sa huli, nananatiling matibay ang panawagan para sa mas inklusibong lipunan. Sa matagumpay na pagsasagawa ng mapagpalayang pag-ibig, muling pinatunayan ng UEP ang pagiging isang inklusibong pamantasan na kumikilala at nagpapahalaga sa bawat kulay ng pagkatao. Carlo Malabon, nagbabalita para sa The Pillar Post. Ipinagdiwang ng Diocese of Catarman ang ika-50 anibersaryo nito, kung saan sinalubong ng mga UEPians si Papal Nuncio Archbishop Charles Brown sa kanyang pagbisita sa Northern Samar. Para sa buong ulat, narito si Gary Espinola. Malugkod na sinalubong ng mga UEPians si Papal Nuncio Archbishop Charles Brown, ang Apostolic Nuncio at Dean ng Diplomatic Corps sa the Philippines, noong ika-10 ng Marso sa pagdaan nito patungo sa munisipalidad ng Palapag. Ang pagbisita ni Archbishop Brown ay bahagi ng mga selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng Diocese of Catarman, isang makasaysayang okasyon para sa mga Katoliko sa rehiyon. Bago mag-alas 7 ng umaga, nagsimula nang magtipon ang mga UEPians sa gilid ng kalsada. Hawak ang mga kulay dilaw, puti at asul na mga flaglets bilang tanda ng kanilang pagsalubong. Ang mga estudyante, guro at residente ng Catarman ay sabay-sabay na nag-abang upang makita at batiin ang Papal Nuncio. Dumating si Archbishop Brown eksaktong alas 7:11 ng umaga, nakasakay sa isang van at masayang kumaway sa mga nag-aabang na UEPians. Bago ang aktibidad, inilabas ng pamunuan ng UEP ang Memorandum No. 40 Series of 2025 na nagalayong kayatin ang mga UEPians na makiisa sa selebrasyon. Ang mga estudyante at faculty members ng universidad ay nagtipon sa kalsada upang ipakita ang kanilang suporta at paggalang sa simbahan at sa mga lider nito. Noong Marso 11, bilang bahagi din ng selebrasyon, nagsagawa ng isang anniversary mass ang Diocese of Catarman na pinasinayaan din ni Most Reverend Charles Brown. Ang misa na ginanap sa Catarman Cathedral Parish ay dinaluhan ng daan-daang deboto, mga pari at mga miyembro ng simbahan mula sa buong Catarman at kalapit na bayan. Kasabay ng misa, ipinakita sa publiko ang Golden Jubilee logo bilang simbolo ng 50th founding anniversary ng Diocese of Catarman. Si Bishop Noli Bucco, ang kasalukuyang obispo ng diocese, ay nakasama ni Archbishop Brown sa pagpapakita ng logo na sumasagisag sa mga nagdaang taon ng paglilingkod at sakripisyo ng simbahan sa komunidad. Naglabas din ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar ng isang sangguniang panlalawigan Resolution No. 145 bilang pagkilala sa kahalagahan ng Diocese of Catarman. Tinanggap ito ni Bishop Noli Bucco bilang pasasalamat sa lahat ng kontribusyon ng diocese sa espiritual na buhay ng mga tao sa rehiyon. Itinatag ang Diocese of Catarman noong ika-11 ng Marso taong 1975 at si Most Reverend Angel T. Hubayan ang naging unang obispo ng diocese. Kasabay ng selebrasyon ng Golden Jubilee, ginugunita ang ika-2 anibersaryo ng pamamayapa ni Obispo Hubayan na nagsilbing mahalagang tagapanguna sa pagtatag ng diocese ang nagpapalaganap ng pananampalataya sa Northern Samar. Ako si Gary Espinola, nagbabalita para sa The Pillar Post. Inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, isang makasaysayang hakbang na isinagawa matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Narito si Carlo Malabon para sa mga detalye. Isang makasaysayang kaganapan ang naganap noong ika-11 ng Marso 2025 nang arestuhin ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay matapos mailabas ng International Criminal Court o ICC ang isang arrest warrant batay sa red notice ng Interpol. Ang aresto ay naganap sa kanyang pagbabalik mula sa Hong Kong at agad siyang idinala sa isang pasilidad ng National Bureau of Investigation para sa makinakailangang dokumentasyon. Ayon sa dokumento ng ICC, ang warrant of arrest ay nilabas noong ika-7 ng Marso 2025 kaugnay ng mga akusasyong crime against humanity laban kay Duterte. Inakusahang may kinalaman siya sa mga kaso ng murder, torture at iba pang inhumane acts sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga mula 2016 hanggang 2019 na nagresulta ng libu-libong pagkamatay. Bagamat umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019, ipinaliwanag ng ICC na may jurisdiction pa rin ito sa mga kasong naganap bago maging epektibo ang pag-alis. Matapos ang aresto, dinala si Duterte sa The Hague, Netherlands upang humarap sa ICC noong ika-14 ng Marso
Humarap siya sa korte sa pamamagitan ng video link mula sa ICC Detention Center. Itinakda ng korte ang confirmation of charges hearing sa ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan upang magdesisyon kung may sapat na ebidensya para magpatuloy ang paglilitis. Ang pag-aresto kay Duterte ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon mula sa mga Pilipino. Sa Davao City, libo-libong taga-suporta ang nagtipon noong ika-28 ng Marso kasabay ng kanyang ika-80 kaarawan upang ipanawagan ang kanyang paglaya. Samantala, sa Maynila, isang maliit na grupo ng mga pamilya ng mga biktima ng kampanya kontra droga ang nagsagawa ng kilos protesta upang humiling ng katarungan para sa mga nawalang buhay. Ang pag-aresto at paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang makasaysayang pangyayari na muling nagbigay diin sa kalagahan ng pananagutan sa pandaigdigang hustisya. Habang patuloy na sinusubaybayan ng buong mundo ang kasong ito, hati ang opinyon ng publiko. May nananawagan ng katarungan habang ang iba ay patuloy na sumusuporta sa dating Pangulo. Carlo Malabon, nagbabalita para sa The Pillar Post. Umarangkada ng kampanya para sa mga national candidates sa halalan 2025 matapos magsimula ang 90-day campaign period noong February 11 at magtatapos sa May 10. Samantalang ang mga lokal na kandidato ay may 45 days na kampanya na nagsimula noong March 28 at magtatapos sa May 10. Ipinagbigay alam ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang mga patakaran at regulasyon na kailangan sundin ng mga kandidato upang masiguro ang malinis at tapat na halalan. Kabilang dito ang mahigpit na pagbabawal sa paglalagay ng mga campaign posters sa mga hindi otorsadong lugar, tulad ng mga poste, puno, tulay at iba pang pampublikong lugar. Ayon sa COMELEC, ang hindi pagsunod sa mga itinakdang size regulations para sa mga campaign materials ay pagmumulan ng aksyon sa ilalim ng Oplan Baklas, kung saan aalisin ang mga lumalabag na posters. Sa ating mga kababayan, sa bandang huli nasa atin po ang pagtingin. Dahil una, nanliligaw sila sa atin ngayon. Sabi nila, mahal nila tayo, nanliligaw. O di tingnan natin ngayon, tumatalima ba yung mga yan? Sumusunod ba ang mga yan? Ito ang tamang panahon upang tingnan natin ang karakter at ugali ng mga kandidatong gustong kumuha ng atin. Binanggit din ni Garcia ang bawal na pamimigay ng donasyon mula sa mga kandidato o sino mang may koneksyon sa kanila mula February 11 hanggang May 12. Ang vote buying at vote selling ay labag sa batas. Kaya't pinaigting ng COMELEC ang kanilang pagbabantay upang matiyak na walang mangyayaring mga ilegal na gawain sa panahon ng kampanya. Pinaalalahanan din ni Garcia ang mga botante na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga kandidato, hindi lamang sa kanilang mga plataforma, kundi pati na rin sa kanilang pagkatao at kung sila ba ay sumusunod sa mga lituntunin ng COMELEC. Ibinahagi niya ang kahalagan ng pagkilala sa mga kandidato bago magdesisyon sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, kung may mga obserbasyon na may kandidato o sino mang konektado sa kampanya nito na lumalabag sa mga regulasyon, maaaring magsumite ng reklamo sa opisyal na website ng COMELEC. Maganda po, meron kami sa website namin na numero, maipadala sa amin, kami na magpapapunta ng mga tauhang kaagad namin. Aksyon dapat po kaagad. Tinitiyak ng COMELEC na ang lahat ng reklamo ay bibigyan ng tamang aksyon at investigasyon. Kasabay ng kampanya, pinatibay din ng COMELEC ang kanilang monitoring efforts, kabilang ng pagbabantay sa mga social media platforms at iba pang digital mediums upang matiyak na walang fake news o disinformation na makakaapekto sa kaisipan ng mga botante. Susunod, Nexperia workers nagtagumpay sa laban sa karapatan at makatarungang sahod. Miss Universe Philippines 2025 candidates bumisita sa Northern Samar. Kultura at turismo itinampok sa official photoshoot. Iyan at iba pang balita sa pagbabalik ng The Pillar Post. Mahigit isang buwan na lamang bago ang halalan. At bilang mga mag-aaral, hindi lang tayo mga tagapanood. Tayo ay may boses, may paninindigan, at higit sa lahat, may kapangyarihan. May kapangyarihang pumili ng leader na tunay na magsisilbi sa sambayanan. Pero sa dami ng mga kandidato para sa Senado, sino kaya ang pinagkakatiwalaan ng UAPians? In this coming election, ang ginahanap ko sa senator is dapat nagsusuporta sila sa every university, especially sa mga colleges na kailangan facilities or mga equipment para sa mga laboratory. Kay may tanan mga pangangailangan talaga yan sa mga estudyante. Quality education. Qualities that I'm looking for the senatorial bets this coming election 2025 are someone who are responsible, transparent, and at the same time dedicated. So I think one of the qualities that I am looking for in a senatorial candidate is that they have the platforms that really address these predicaments that really pesters or somehow plagues our country and our society. Direct lang dapat mag-base siguro sa
kung ano la dapat nila mahimo. Siguro mag-imod kit sa kanra educational background kasi mga permanent qualifications sa sayo nga madalaga sa senator, no? Yung mas experyensyado gihapon sa pantrabaho when it comes to not just about politics but siguro sa kung paano siya makakapag-ambag sa community. So, ito na kung ginahanap sa senator, experyensyado talaga. Dapat po talaga may educational background talaga in terms po sa pagsulod sa senatorial kay batas ang gihimo diba sa mga sa mga senators need talaga may talino gihapon. So yun lang po. My personal bets if senatorial are first Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Miss Heidi Mendoza. Senator Bam Aquino and si Miss Heidi Mendoza. Senator Bam Aquino, Heidi Mendoza, Kiko Pangilinan, Arlene Brosas, and for Luke Espiritu as well, Calio D. Guzman. Iba-iba man ang ating pananaw, isang bagay ang tiyak. Ang pagboboto ay hindi lamang karapatan, ito ay isang responsibilidad. Kaya ngayong halalan, huwag maging kampan, kilalanin ang mga kandidato, suriin ang kanilang mga plataforma at higit sa lahat, bumoto ng may paninindigan. Dahil ang ating kinabukasan ay nasa ating mga kamay. At kung nais mong ibahagi ang iyong senatorial bets, maaring i-access ang aming online survey sa aming official Facebook page. Isang paalala mula sa The Pillar. Matapos ang ilang araw na welga, nagtagumpay ang Nexperia Philippines Workers Union sa kanilang laban para sa 50 pesos dagdag sahod at ang pagbabalik ng mga tinanggal na leader ng Union. Nagsimula ang protesta noong March 5 matapos tanggihan ng kumpanya ang hiling na sahod at subukang buhugin ang picket line ng Union. Ang Nexperia ay isang multinational company na gumagawa ng mga semiconductor components na sinusupply sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsimula ang hinaing ng mga manggagawa dahil sa panggigipit at pambabarat ng kumpanya. Matapos itong tumanggi na magbigay ng hinihiling na 50 pesos dagdag sahod. Sa halip, 17 pesos hanggang 19 pesos lamang ang inalok ng kumpanya. Ayon kay Mary Ann Castillo, Pangulo ng Union, ito ay isang insulto lalo't bilyon ang kita ng kumpanya. Batay sa datos, umaabot sa 2 billion pesos ang kita ng Nexperia taon-taon. Dahilan kung bakit makatuwiran lamang ang kanilang hiling na dagdag sahod upang makasabay sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Bukod dito, ipinaglaban din ng Union ang pagbabalik ng 4 na leader ng Union na tinanggal ng kumpanya, kabilang na si Castillo. Dumulog ang Union sa Department of Labor and Employment o DOLE upang reklamo ang mga hindi makatarungang gawain ng kumpanya. Ngunit matapos mabigo sa kanilang mga apela, nagdesisyon ang mga manggagawa na maglunsad ng isang welga. Noong March 5, sinimulan ng mga manggagawa ang kanilang protesta kasama ang suporta ng iba't ibang sektor na nakiisa sa kanilang laban. Ngunit hindi naging madali ang laban ng Union. Ilan sa mga pagsubok na hinarap nila ay ang pagputol sa supply ng tubig at kuryente at sa pagharang ng kumpanya sa supply ng inuming tubig, pagkain at gamot para sa mga nagwuwelga habang sila ay nasa loob ng pabrika. Tinangkarin ng Nexperia na buwagin ang kanilang picket line sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng intimidasyon. Sa huli, noong March 8, naging matagumpay ang pakikipaglaban ng Union. Matapos ang 4 na araw na welga at tigil produksyon, tinatayang umabot sa 1.29 billion ang nawalang kita ng kumpanya. Naibigay rin sa kanila ang 50 pesos dagdag sahod at naibalik rin sa trabaho ang 2 sa 4 na tinanggal na leader, kabilang na si Castillo. Ang tagumpay ng Nexperia workers ay tagumpay ng lahat ng manggagawang Pilipino. Nagsisilbi itong inspirasyon sa iba pang mga Union na patuloy na lumalaban para sa makatarungang sahod, maayos na kondisyon sa trabaho at paggalang sa kanilang mga karapatan. Pagtibayin ang kakayahan at kaalaman sa pamamahayag. Ito ang naging layunin ng isang educational discussion na dinaluhan ng iba't ibang college publications sa UEP. Nagbabalita, Aldrich Hadupa. Pinangunahan ng The Pillar Editorial Board ang mga topikong tinalakay. Ilan sa mga ito ay ang pagsulat ng lathalain, opinyon, editorial, balita at SciTech. Inilahad din ang mahalagang gampanin ng paglikha ng kartong pang-editorial, pagkuha ng mga larawang pampahayagan at pagsasagawa ng mga broadcasting upang mas epektibong magampanan ng mga estudyanteng mamamahayag ang kanilang responsibilidad sa pagbabalita ng mga kaganapan sa loob at labas ng universidad.
Maraming aral akong natutunan sa discussion. Isa na rito ay ang gampanin ng isang student journalist na hindi lang pagkilala at paghubog ng kakayahan sa pagsulat ng mga article at iba pang paraan ng pagbabalita, kundi ang etikal na pakikipag-ugnayan sa kapwa mamamahayag at sa responsibilidad nito sa kanyang tungkulin. I always keep in mind and practice yung sinabi ni Tricia, the publication is not you, about you, and for you. It's about serving the student body kasi responsibilidad ng isang student journalist na maging representasyon o boses ng kapwa estudyante upang tiyakin na naririnig at nakikita ang iba't ibang sektor ng student body. Hindi rin dapat gamitin ang publication para sa pansariling opinion o interes. Kaya nga kailangan nakabase sa katotohanan at balanse ang impormasyong inilalathala. Hindi sapat ang pakikinig lang, dapat ina-apply rin yung mga nakuhang kaalaman sa discussion. And for that, ang ginagawa ko, ini-engage ko ang sarili sa mga usaping panlipunan, lalo na sa politika, para at least may knowledge o aware ako sa mga nangyayari sa paligid at para mahubog ang kakayahang maging critical sa iba't ibang usaping bilang student journalist. Yung educational discussion ng The Pillar to the Spectrum and to the other student publications really helped me understand better my role as a student journalist. Their comprehensive discussions on the editorial board positions and functions, as well as their lectures on effective writing in the different dimensions of journalism and photojournalism gave me practical knowledge na magagamit ko when I'm writing for a student publication. Hindi lang nag-improve yung technical skills ko, it also helped me deepen my appreciation sa importance ng accurate and meaningful reporting in our community. Overall, the discussion built my confidence and passion to be a better student journalist. Sa kabuuan, ang educational discussion ay nagsilbing oportunidad upang mas malalim na maunawaan ng mga student journalists ang kanilang responsibilidad bilang miyembro ng pahayagan. Ako si Aldrin Haduka, nagbabalita para sa The Pillar Post. Naging mainit ang pagtanggap ng Northern Summer sa mga naggagandahang kandidata ng Miss Universe Philippines na dumating sa probinsya upang ganapin ang kanilang official photoshoot. Upang ihatid ang balitang yan, narito si Elisha Salazar. Inisita ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 ang Northern Samar mula March 30 hanggang April 1 para sa kanilang official photoshoot. Sa 3 araw nilang paglilibot ay nisilayan nila ang kultura at turismo ng lalawigan bilang paghahanda sa Coronation Night na gaganapin ngayong Mayo sa Mall of Asia Arena. Kasamang ibang opisyal ng lokal na pamahalaan, pinaunahan ni na Governor Edwin Onchuan ang pagsalubong sa 69 na kandidata. Kasama sa pagtanggap, si Jonas Gaffud, ang President at CEO ng Miss Universe Philippines Organization. Pati na rin si Ariela Arida, ang Miss Universe 2013 third runner-up at kasulukuyang National Director ng MUPH. Sinundan naman ito ng isang press conference kung saan tinalakay ng ilang mga kandidata at organizers kung bakit nila napili ang Northern Samar para sa kanilang official photoshoot. Not everyone knew na Northern Samar pala has been the base from the Spaniards before. So you have a lot to be explored of. Kailangan malaman ng tao. So many history about the place, the galleon trades were here. It's not only that, because you have also some mga like the beautiful sceneries. You have the Pink Beach, you have the rock formation, and these are all preserved. And not everyone can find this kind of rock formation. Gusto ko rin po makilala ang mga taga Northern Samar. May nabasa po ako na kayo po ay happy, progressive, strong. Yun po ata ang slogan ng Northern Samar. Tama po ba? And sana po sa 4 days or 3 days na nandito kami, sana po ma-immerse kami sa inyong culture at very excited po ako ikwento sa mga Muntinlupeño. Matapos ang press conference, nagsimula ang isang makulay na motorcade na isinagawa sa buong bayan ng Katarman, kung saan sinalubong ang mga kandidata ng masigabong palakpakan at hiyawan. Daan-daang mga residente ang dumagsa sa motorcade, bit-bit ang mga banner upang ipakita ang kanilang suporta sa mga kandidata. Hindi rin tinampas ng ilan ang pagkakataon na makipag-selfie kasamang kani-kanilang mga paborito. Tumulak din ang mga kandidata patungo sa iba't ibang isla ng Northern Samar, kagaya ng Kapul, Biri, San Vicente, at San Antonio, kung saan nasaksihan nila ang magagandang tanawin,
puting buhangin, at kahanga-hangang rock formation. Ang 3 araw na pagbisita ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2025 ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa kagandahan ng lalawigan, kundi nagsisilbing inspirasyon para sa mga residente na ipagmalaki ang kanilang kultura at likas na yaman. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Northern Samar, ang pagbisita na ito ay isang malaking hakbang upang ipakita ang potensyal ng lalawigan bilang isang emerging tourist destination. Ang mga ganitong aktibidad ay makikinabang sa turismo at ekonomiya ng lalawigan, lalo na sa mga lugar na may natatagong yaman, ngunit hindi pa nadidiscovery ng nakararami. Elisha Salazar nagbabalita para sa The Pillar Post. At yan ang mga tampok na balitang dapat ninyong malaman. Muli, ako si John Rupert Doroga, kasama ninyo sa paghahatid ng mga balitang mahalaga para sa bawat UEPN. At ako naman si Kairos Babon, ang inyong katuwang sa pagbabantay at paghahatid ng mga kwentong kritikal sa loob at labas ng universidad. Abangan ang The Pillar Post tuwing huling araw ng buwan, alas 8 ng gabi. Huwag kalimutang i-follow ang The Pillar sa social media para sa mga tampok na balitang dapat ninyong malaman. E-message lang kami para sa inyong mga komento, mungkahi at kuwento. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito ang The Pillar Post.